Magandang balita. Good news ang dala ni Atty. Roque sa atin mga kababayan. Dahil mayroon po silang bagong remedyo mga kababayan para mapabilis ang proseso sa pagpapauwi ni PRRD. Ano kaya yun? At yan po mga kababayan ay gagamitan nila ng local law dyan sa the Netherlands. Dahil alam nyo ba mga kababayan na dyan pala sa the Netherlands mayroon pala silang batas, local law mga kababayan, na kapag tutungtong ka na ng 80 anyos, hindi ka nalilitisin sa korte kahit mayroon sa Ganon? krimen na ginawa. So mas 80 years old na si PRRD. Tingnan natin. Ganyan pala sa the Netherlands. Oo, mga kababayan, hindi ka na raw lilitisin sa korte. Natural, hindi ka makukulong. Ganon. Kapag 80 anyos ka na. At sa kasong ito, mga kababayan, kay PRRD, ay 80 years old. Tingnan natin yung si explanation Tatay ni Digong, Roque mga dyan. kababayan. Oh, at dahil yung ICC, mga kababayan, ay andyan sa the Netherlands. Meaning, sakop pa rin ito sa jurisdiction ng local law. 80 years old mga kababayan. Dahil kapag ang local law dyan sa the Netherlands, o tinatawag nilang Holland mga kababayan, ang Holland is region yan within the Netherlands. The Netherlands yan yung nation. Dyan, na wag nyo nang Country. litisin. At magre-request ng habeas corpus ang kampo ni na PRRD mga kababayan doon sa local court, ay pwede na lang kunin sa pilitan si PRRD doon sa mga kababayan, sa ICC. Dahil ang ICC ay wala purang pulis mga kababayan. So yung mga nagbabantay yan ang mas maganda. sa ICC, Aside pa yan yung sa mga ginagawa nilang Dutch mga police. hakbang ng kanilang Pero yung mga ICC abogado, wala mga mismo kababayan. sariling pulis. Panoorin niyo po ang sabi ni Roque. So sa mga pag-uusap nyo ni VP dito sa The Hague, at alam ko may isa tayong avenue na gusto nating sundan para mapabilis ang paglaya ni ay pag-uwi ni Pangulong Duterte. So doon sa mga pag-uusap ninyo para sa kaalaman ng ating kababayan, dahil ang mga tao, alam mo, talagang frustrated na ang Pangulong Frustrated. Duterte. 3 months na pala. Na dito. Malapit na. At alam nyo, ang sabi ni ni Hanilet, na sana nga lang daw mga kababayan, hindi uuwing Huwag naman bangkay si sana. PRRD. Malaking gulo yan, guys. Dahil hindi natin Malaking alam gulo mga yan. kababayan kung anong mangyayari doon sa loob ng kulungan. Nag-iisa po doon si Tatay Digong mga kababayan. Doon ba sa mga meetings ninyo, masasabi ba natin na may development, may pag-asa pa ba tayo na mapabilis ang pag-uwi ng ating Tatay Digong? Well, Pakinggan nyo, ha? Sara, Pakinggan yung nyo. aking suhestyon na gamitin ng Batas Netherlands para mapauwi ka agad si Tatay Digong ay tinanggap na ni Tatay Digong. So siyempre, In the process na of choosing a Dutch lawyer kasi hindi naman ako Dutch lawyer. Pero pagdating sa European Court of Human Dutch lawyer mga kababayan. Dutch ang tawag po sa mga tao sa the Netherlands. Kagaya sa Pilipinas, ang tawag mga Pinoy. Dutch. Doon sa the Netherlands, ang tao Dutch. rights, meron nila akong credentials umapir doon. So pwede akong umapir doon. Pero ang initial dyan is... matalino din to si Roque talaga. Ko ang aming argumento dyan, no? Eh sinasabi nila, ito hindi ko alam talaga dahil hindi naman ako abogado sa Holland, no? Na mga 80 anyos hindi na linilitis. Okay. So ang tanong, kung ang Dapat lang, di ba? 80 anyos Kasi 80 years old na yan, ang kulungan naman ni Tatay Dingo, ang hukuman nasa Holland, bakit siya lang ang 80 anyos na linilitis? Oo. Pero tingin ko, local lang yun sa mga local lang. Proseso ng pagpapalaya sa kanya kung kukwestiyonin natin. Bakit lahat ng 80 years old di na nalilitis sa Netherlands at si Tatay Digong na nasa Pero Netherlands, tingnan natin nililitis pa kung rin. matry nila yan. Ang problema kasi dito sa ICC talaga, naglalaban nila yung buhay ng ICC dahil ang kaisa-isang kaso na linilitis nila si Tatay. Oo. Pero, kahit pa'y umayaw ang ICC, mga kababayan, andun sila sa jurisdiction ng the Netherlands Meaning, sakop pa rin sila, mga kababayan. Hindi naman yan parang embassy, mga kababayan, na parang territory na talaga ng isang particular na bansa. Hindi. Yung ICC, sakop pa rin yan ng the Netherlands. So, sakop pa rin sila ng local laws. Tatay Digong, na kapag hindi pa yan natuloy, wala lang silang gagawin. Ano pang saysay na ICC? Dapat magsarado na sila. Hindi kasi basta-bastang bibitawan niya ng ICC, mga kababayan, dahil yan na lang ang trabaho nila ngayon, mga kababayan. Kung wala pa yan, parang magiging inutil sila. Saka may mga sanctions na yung mga ang ICC ngayon Pati yung isa sa mga judges may sanction galing US.
Ginawa pang negosyo, mga animal kayo, ICC. Lalong-lalo na hirap Yun. sila mag-operate dahil sa mga sanctions ng Amerika. No? Ngayon, sinanksyon ng isa pang judge mga kababayan. Sinanksyon ni Trump. Isa pa yun. Good job, Trump. So, yeah. May pag-asa, in other Yeah. words. Maraming ways, sana, mga legal ways. Doon Sana mga malusutan. ginawa ng kanyang mga abogado. Pag-asa. Let's say, for example, makakuha na tayo ng mga Dutch lawyers. Okay, fast forward na ako. Fast Ano forward. yung step, ano yung mga steps? Ano ang mga steps at ano yung timeline? Well, maganda kasi mangyayari dyan. Kasi kauna-unang pagkakataon na magkakaroon dito sa Europa ng issue, ano ba epekto ng kidnapping? Yung jurisdiction hukuman. Illegal ang kidnapping. Hindi ba dapat mawalan ng jurisdiction ng hukuman? Inidap yan sa PRRD. So, magkakaroon ng kasagutan dyan. Alam mo naman, Nangulangot pa sila. Makatila yung ilong. ng Netherlands, ng jurisdiction ng hukuman. Nangulangot ba? Makatilang mga kababayan. Kasagutan dyan. Alam mo naman, pinangangandakan ng Netherlands na kampiyon sila sa karapatang pantao. So sa tingin ko, malayo na magdesisyon sila na wala kaming pakialam kung kidnapping yan. Tingin ko, ang maging desisyon nila bilang isang kampiyon ng karapatang pantao, dapat huwag na ituloy yan. Pero Ang problema mga kababayan, ang tagal. Yung initial na, Yun pa nga lang, ano, initial na mga 6 months, kababayan, diba? Pre-trial. Ang next So, na, 3 months sa September. CPRRD. 6 Kulong. months. Bakit sobrang tagal? itong issue, paano yan? Merong kasunduan ng Netherlands at ang ICC na re-respetuhin ang mga desisyon ng ICC. So ano ngayon mangyayari kung ang desisyon ng ICC ay sa batas ng Netherlands salungat sa batas ng Netherlands at sa karapatang pantao, anong mananaig? Mabuti na lang, wala namang sariling gwardiya ang ICC, wala namang sariling kulungan ng ICC. May mga securities, saka Ano Dutch kaya yung police. nagsisita-sita mga kababayan? Mga pulis na siguro yun ng the Netherlands pero hindi sa ICC. Wala palang gwardya ang ICC. Pwede natin lusubin kapag mayroon ng Dutch court mga kababayan na ruling. Kunin natin si Tatay Digong. So sa tingin ko, kung manaig sa korte ng Holland, po pwedeng mapalaya si Tatay Digong kahit ayaw pa ng ICC dahil wala nga sariling mga gwardiya. Ang ididimanda natin ay yung mga nagkukulong kay Tatay Digong at silang dapat sumunod sa batas ng Holland. Pero siyempre, matinding Kapag hindi nila proseso i-release, yan. Kasi kailangan, madaming legal na procedure dyan mangyari. So, dito sa... Hindi yung nangidap. Ang meaning ni Roque, yung doon kapag sa ICC mga kababayan kukunin natin kung ayaw ibigay sa likod ng paborableng desisyon ng korte ng local court doon. At nandito tayo ngayon sa dahig. Talagang ang mga tao, sabi ko nga, sabik na sila. Ang dami nagtatanong sa atin, pareho tayo, na kailan na ba uuwi si PRRD? Yan ang katanungan. Wala pa talagang kasagutan dyan mga kababayan. Antayin na natin ang korte na desisyon ng korte talaga. Ito bang itong legal remedy na ito na sinasabi natin, ngayon mo lang to naisip o even before first week, second week mo dito, naisip mo na tong suggestion kaya Inday? Sa mulat-mula, pero in fairness, Siyempre, mga abogado yan. So, maraming alam yan na mga remedies, legal remedies tungkol sa kaso. Asylum. Totoo naman, sa nakikita Yes, natin mga yes. pangyari ngayon, kung hindi ko naman inatupag ang aking asylum, dedo na ako, nasa kamay na ako ni Tory ngayon. So tama rin yung advice na binigay sa akin ni VP na unahin ko muna yung asylum ko. Ibubulok nila mga kababayan sa Roque, kagaya ni Kibuloy. Kawawa si Kibuloy mga kababayan, wala man lang piyansa. Grabe. Ngayong nakaayos na yan, medyo meron na tayong Yan din ang gagawin nila kay Roque, walang piyansa yung kinaso nila kay Roque mga kababayan. security na hindi tayo mapapasa ilalim sa kamay ni Torre, no? Pero sa mula-mula, Diwata. alam na ni BP na teka, walang Wait. sinisad ang tatanggap sa jurisdiction kung saan ang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Oo nga. Hindi ka nga abogado eh. Sibilisado Kahit hindi ka abogado. Abogado! ba yun? Oo. Na kikidnapin mo para mapanagot sa kanyang di umano yung mga pagkakasala. Akala ba natin yung ICC mga kababayan is international justice tapos tatanggapin ang pag-kidnap ni Tatay Digong? Yan ba international justice o international injustice? Ano na yan? Di lahat tayo mag-kidnapping na Yeah. di ba? Well, Ano yun miski hindi ka abogado at sinabi ko lang yung proseso na magagawa. Pupunta ka sa Dutch court,
hindi po pwedeng baliwalain ng mga gwardyang Dutch at saka ng kulungan na Dutch ang desisyon ng Dutch court. Pero kung hindi manaig dyan, pupunta sa European Court of Sa Human European Rights. Court. At yan, napakaganda. Kapag nagkaroon ng desisyon ng European Court of Human Rights, sasalungat sa desisyon ng ICC. At salungat po yan Ang sa problema dyan, mga kababayan, ano? Kalaban yan. Minurang-mura dati yung Duterte yan. Yung EU na yan. Namura pa nga ni PRRD dati yung EU. Baka nagkimkim ng galit sa kanya, mga kababayan. desisyon ng ICC. Bakit? Pili nga natin, etong ICC hakbang ngayon sa pagpapakulong kay Tatay Digong ng ICC ay isa rin sa mga mga kababayan, rason nito kung bakit nagalit sila Inaway dati ni Tatay Digong sila Ayaw magpakontrol, magpahawak sa liig si Tatay Digong, mga kababayan, sa mga kano na ito. Hindi ka na, Europeans. Hindi kano, kasi hindi na Amerikano, mga puti na ito. Dahil nangingialam ito ating bansa. 3 beses na nagdesisyon ng ICC. Wala kaming pakialam. Wala kaming pake. Malay namin kung paano nakuha ang akusado. Importante, bigyan siya ng patas na paglilitis. So alam ko yan, magkakaroon ng salungat ng desisyon. Sino ngayon ang mananahin? Napakagandang issue yan. Kaya Exciting. sana sa lalong mabilis na panahon, makagalaw. Ako naman, kampante ako mas mabilis ang domestic. Bakit? Kasi kapag ikay nag-file ng issue, ng action na habeas corpus, lahat sa buong mundo, Habeas hindi na kamataas ang priority. Paano na yung writ of habeas corpus sa ating korte, mga kababayan, sa Korte Suprema? Natutulog sa kangkungan na siguro ang mga taga-Supreme Court. Bakit hanggang ngayon wala yan? Wala kaming narinig, mga kababayan, kung ano nangyayari. Kung i-deny nyo na, ngayon pa lang, huwag nyo nang paasahin. Parang wala lang itong Supreme Court, mga kababayan, no? Ang tagal mag-desisyon. Kapag ikaw ang mag-habeas corpus, Yun yung makakamatay ka na, mga kababayan, bago final ka ni tulungan ng Kitty, Supreme Court. ni Baste sa kani pulong niya. Yung sinasabi ni Pilio. Charges, Yeah. 6 na buwan bago mag-confirmation of charges. 6 months. Confirmation of charges po yun. Nakakulong na ang si Tatay Digong. 6 na Yung ilan dyan, mga kababayan, 2013 Biruin mo yun, no? pa daw. Dyan pa rin. 2013 pa. Parang fiscal pa lang yun. So 12 years na. Probable cause. Sa Pilipinas, bago ka makasuhan, meron ng probable cause. Yeah. Kita nyo naman yung tagal na yan, no? Samantalang sa lokal, kapag sinabing, okay, Yung nakakulong ka na, nakaskaso pa yung kaso mo, di ba? Oo, mapilaman ang gobyerno ng Netherlands, mabilis din yung proseso kasi high priority yung habeas corpus. Kung matalo naman, diretso ka sa European Court of Human Rights. Mabilis din yan. Dahil pag nag-order ng provisional measures naman ng European Court na palayain, papalayain ka agad yan at kinakailangan sumunod ang Netherlands, no? Dahil may ngipi. Maraming alam to si Rocky sa mga legal remedies Ibang mga human rights. worldwide or Ano international. masasabi dito, mga kababayan, sa bago Sana medyo mapaano para si mapabilis PRRD. ang proseso sa pagpapauwi ni PRRD. Proseso, ha? Process. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.